tayong lahat. Tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli natin po mga Bible sa Psalms 118. Basahin po natin muli ang verses 1 to 18. Psalms 118 verses 1 to 18. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, tayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 18. Nakita na po ba isang malakas ng sermon? Salitang pagbasa po. Verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever. 2 kayo. Let Israel now say that His mercy endureth forever. Let the house of Aaron now say that His mercy endureth forever. 4. Let them now that fear the Lord say that His mercy endureth forever. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. Verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. 10. All nations compass me about, but in the name of the Lord will I destroy them. They compass me about, they compass me about, but in the name of the Lord I will destroy them. Verse 12. They compass me about like beasts. They are quenched as the fire of thorns. For in the name of the Lord I will destroy them. Thou hast thrust sore at me, that I might fall, but the Lord helped me. Verse 14. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. Verse 16. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. Verse 18. Altogether ready read. The Lord hath chastened chastened me sore, but He hath not given me over unto them. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiki, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan, sa iyong pong awa na talagang iyong pong awat habag ay magpakailan pa man. Ang iyong pagmamahal ay hindi po nagbabago. Salamat sa gabing ito na kami po ay inyo pong dinala dito sa inyong pong bahay-sambahan upang kami po ay magpanalanginan muli sa isa't isa. Salamat sa mga kapatiran na nagpapatuloy. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Patawad po Ama sa aming pagkukulang mga kasalanang nagagawa laban sa inyo. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na laging handang magpatawad. Lagi mo kaming pinagpapala sa kabila ng aming pong pagkukulang. Salamat sa buong taon na kami inyo pong sinamahan. Salamat sa inyong pong banal na salita na patuloy na kumikilos sa amin, nangungusap sa amin. At salamat po Banal na Espiritu na kayo po siyang gumagabay upang kami po ay baguhin, tulungan na masunod ang iyong kalooban at ipaalala sa amin ang mga mali po namin nagagawa. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Dalangin ko po na tingin mo pong patuloy ang kanila pong panalangin at sa gawing ito'y akin din pong dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Katagumpayan po ng youth anniversary bukas. Nawa po Panginoon, ipagkaloob mo po ang magandang panahon. Ipagkaloob mo rin po ang budget na kailangan, pag-iingat sa mga dadalo. At nawa po Panginoon, ang youth anniversary ay maging pagpapala sa bawat isa. Salamat po Ama, at dalangin po namin na makadalo ang aming po mga inimbitahan. Aking binabalik sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat. At ang title po ng mensahe ngayong gabi, The Lord is Good. So, the Lord is good. Ito po yung isang dahilan bakit talagang kailangan ng mga tao ang Panginoon. Gaya ng lawig kanina ni Brother Edwin, people need the Lord.
So, kailangan natin ang Panginoon sapagkat talagang tunay na mabuti ang Panginoon. The Lord is good, no matter who we are. Kahit maging sino pa man tayo, ang Panginoon po ay nananatiling mabuti sa atin. Amen po ba? Talagang na kahit sino pa man tayo, the Lord is good, He saved us, tayo ay Kanyang iniligtas. Kahit alam ng Diyos na tayo paulit-ulit na magkakasala. So dahil sa Kanyang kabutihan, dahil sa Kanyang pagmamahal, dahil sa Kanyang awat habag, ay talagang tayo po ay Kanyang iniligtas, ibinigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, huwag mapahamak sa lugar ng impyerno. The Lord is good, na talagang tayo po ay inibig ng Diyos from the beginning. Sa simula pa lamang, kaya nga for God so loved the world. So inibig tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, kahit hindi tayo kalibig-ibig. Kahit marami tayong nagagawang kasalanan, tayo ay inibig ng Diyos. At the Lord is good, sapagkat talagang tunay na sa bawat araw, nandoon ang Kanyang pag-iingat. So kaya nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon itong Monday, ay muntik na po akong makabangga ng tao, pero dahil mabuti ang Panginoon, hindi po ipinahintulot ng Panginoon na ako'y makabangga ng tao. Ay mabagal naman ang aking takbo sa aking pagmumotor. Pero ganun pa man, ay talaga meron pong tao na bigla na lamang tumawid at sinabi sa akin ng mga tao na doon, pasensya na po kayo, special child po yun eh. So yun yun. So, and then hindi na ako tumigil at special child pala. So, pinalampas ko na lang. So, bahala na sila magsabi doon sa kung sino man ang nag-aalaga sa batang iyon. So, tunay na talagang mabuti po ang Panginoon sapagkat kanina na lamang po, galing ako sa Tanawan. So, talagang naulan, madulas ang daan, at hindi natin masasabi yung pagdadrive ng ibang driver at tayo ay napapatingin din naman kung saan. Pero talagang nandun po ang pag-iingat ng Panginoon. So, tunay na mabuti ang Panginoon sapagkat ibinibigay ng Panginoon ang ating mga kailangan. Sa bawat araw, tayo ay Kanyang pinapakain. Spiritually, pinapakain tayo, and physically. So, nandoon ang biyaya, nandoon ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Na talagang hindi natin pwedeng sabihin na hindi mabuti ang Panginoon. Tunay na mabuti po ang Panginoon. So, isa na nga lamang pong kabutihan ng Panginoon sa atin ay yung ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo na sumampalataya sa Kanya matubos sa mga kasalanan at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyakan ng langit. Kaya talagang napakarami ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. So, ang inyong mga mahal sa buhay ay talaga naligtas, di ba? Ang inyong mga mahal sa buhay ay nakakilala sa Panginoon. So yun po yung isang kabutihan ng Panginoon na tayo po ay naririto ngayon. So, tingnan po natin 5 bagay, mga ilang bagay po na dapat nating gawin dahil mabuti ang Panginoon. Sabi nga ito sa Psalms 116, tingnan niyo po ang inyong pong Bible. Sa Psalms 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Diba? So napakabuti po ng Panginoon. Kaya ito ay aking i-share ngayon. And then by next Sunday, at kahit bukas, ito po ay aking i-share pa rin. Yung aming pinuntahan doon nagpunta kami noong Tuesday sa farm. And then yung mga bata na pinakain doon, yung mga bata na tinuruan ng salita doon, aming inihatid. At nakita namin na ang kanilang bahay ay talagang tagpi-tagpi lamang. At ang dadaanan ay talagang maputik. Pero kahit maputik, kapag oras ng pagpasok, sila ay pumapasok. Ay merong ibang mga kabataan ngayon, kunting ulan, absent na, ayaw nang pumasok. Pero sila ay talagang porsigido. At nakakatuwa, yung pong ipinost ko ngayon sa Facebook, 5 years old, makinig po kayo, 5 years old, memorize yung Romans Road. Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8,
Romans 10:9, Romans 10:10, memorize. Kaya ipinost ko yon upang ang mga Kristiyano ay mahamon, ma-challenge na mag-memorize din. At alam niyo po yung batang iyon, kaya ako po ay talagang natutuwa sa batang iyon. 5 years old po siya, nung sila po ay pinapakain na ng spaghetti, Jollibee, napansin ko sa batang iyon, ayaw ubusin yung kanyang spaghetti. Sabi ko, ubusin mo yan. Hindi po. Bakit? Bakit ayaw mong ubusin? So hinihintay ko sasagot sa akin ng batang iyon, busog na po ako. Pero hindi po iyon ang sinagot ng batang iyon. Ang sagot ng batang iyon, yung 5 years old na iyon, sabi niya sa akin, papasalubong ko po sa kay nanay at sa aking mga kapatid. So 5 years old, makikita natin may concern sa magulang at kapatid. 5 years old, makikita natin may pagmamahal sa magulang at kapatid. Kasi ang ibang tao ngayon, kapag hinayiran mo ng pagkain, so hindi na nila iniisip pa na mayroon pang ibang kakain. So hawak si pinggan, pupunuin si pinggan ng kanin at ng ulam. Diba? Dapat kung talaga may concern na mayroon pang ibang kakain, so kukuha mo muna ng kaunti or ng sapat lang. Diba? Kasi iisipin mayroon pang kasunod. So sana ang mga tao, ang mga Kristiyano, katulad ng batang yun, 5 years old, pero mayroong concern at pagmamahal. So talagang sino yung nagturo? Diba? So yun po. So mabuti ang Panginoon sa atin sapagkat tayo ay kumakain ng sobra-sobra sa isang araw. Mabuti ang Panginoon sa atin sapagkat mayroon tayong natitirhan. Yung batang iyon, talagang ang sahig ng kanilang bahay ay lupa. At iniisip ko nga, ano kaya yung kanilang hinihigaan? Na yung bahay po nila ay tagpi-tagpi. Lumang mga kahoy, lumang mga plywood, lumang mga bubong. At sigurado kapag umulan ay tuluan sa loob. At talaga siguradong basa ang loob sapagkat lupa lang naman yon. So kapag palusog pa nga yung kanila. So kapag bumaha, babaha din doon sa loob ng bahay. So tayo mga kapatid, mga minamahal, mayroon tayong natitirhan. Kaya talagang mabuti ang Panginoon sa atin. So 5 bagay ang ating pong titingnan po dito dahil mabuti ang Panginoon, ano ba yung dapat nating gawin? So verse 1, una, "Oh, give thanks unto the Lord." So una, dahil mabuti ang Panginoon sa atin, appreciate the goodness of the Lord. We need to appreciate. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya. Kaya sa gabi, o sa bago kumain, di ba? Pagkagising sa umaga, manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat tayo ay may natitirhan, meron tayong kumot, meron tayong unan, meron tayong naisusuot, tayo ay nakakapag-aral, meron tayong magulang. So napakarami. So yan po ang mga kabutihan ng Panginoon. Kaya nga po, yung mga batang iyon, talagang yung kanilang tsinelas, pagpapasok na sila, yung tsinelas nilang galing sa bahay, tapos kapag dumating na doon sila sa daan na simentado, iiwan doon ang kanilang tsinelas. Tapos meron silang bit-bit na isang extra para walang putik. So ganun pa man, pagbalik nila, nandun pa rin ang kanilang tsinelas. So yun po yung nakakatuwa po doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi tayong nagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Sa bawat araw and everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya nga, kapag tayo ay pumunta dito sa unahan, dapat makita sa atin, excited tayo. Dapat makita sa atin, bukal sa puso yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So yun po ang dapat na makita sa atin sapagkat kung nakita nyo talaga yung buhay nila. At meron pa nga doon isang bata, talagang salamat na lang talaga, isang kabutihan, kahit gano'n ang buhay nila, sila ay nakakilala sa Panginoon. Mayroong taong ginamit upang ibahagi sa kanila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So hindi ko na sasabihin pa kung ano yung story ng batang yun, pero mapalad kayo.
sasabihin ko sa inyo, napakapalad ninyo kaysa doon sa mga batang nandoon na aming pinuntahan. Napakapalad ninyo. Maaaring sa inyo, meron dito mga broken family, pero masasabi ko pa rin, napakapalad po ninyo. Amen? So, yun po, ang unang dapat nating gawin na huwag nating kalilimutan na tayo po ay laging magpasalamat. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Mabuti ang Panginoon sa atin. Ikinuwento ko nga yan kay Kuya Abel halos mapayak si Kuya Abel at talagang ang kanyang mga butoy para talagang tinusok. So, ganon yung naramdaman ni Kuya Abel. Na talagang nandoon yung kanyang awa at talagang masasabi niya na mabuti yung batang iyon. Naisip tirhan ang kanyang magulang at kapatid. Ayaw niyang ubusin ang spaghetti. Ayaw niyang ubusin. Diba? Siyempre, kapag masarap, ako, baka kay Brother John Mark, 10 seconds, ubus. Diba? Tama. So, masarap At saka, hindi naman sila lagi nakakapakain ng ganun. Mahirap ang buhay. Pero yun po, kahit masarap para sa kanyang spaghetti yun, ayaw niyang ubusin. At ang gusto niya ay iuwi sa bahay, ipasalubong sa magulang at sa kanyang kapatid. Kaya salamat na lamang na yung binili ni Brother Marlon ay sobra. Na sumubra ng 15. Kaya mayroon pa rin silang, hindi pala 15 kasi kasama nga pala kami sa pagkain doon Ilan ba kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay di may sobrang 8. So, buti na lang mayroon pang sumobra na nagpasalubong talaga doon sa kanilang bahay. So yun po, we need always to appreciate the goodness of the Lord. Huwag natin sasabihin walang mabuti. So, lagi po mayroong mabuti na ginawa ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, verse 19, 21, 28 ng Psalms 118. Tingnan nyo po. Open to me the gates of righteousness. I will go into them, and I will praise the Lord. Verse 21. I will praise thee, for thou hast heard me, and art become my salvation. Verse 28. So meron po diyang mga salita na inulit-ulit. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. So pangalawa po, dahil ang Panginoon, ang ating Diyos, ay mabuti sa atin, we need always to adore Him, the Lord, in spirit and in truth. Kasi yung salita po diyang praise, sa salitang Hebreo, yan po ay yadgaw. Na ang ibig sabihin po niya sa English ay to worship. Kaya mga kapatid, mga minamahal, worship in other words, adore, adoration. So, kailangan po nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya lagi sinasabi dyan, I will praise thee. So, ito po ang hinahanap ng Diyos, na talagang nais ng Diyos, na talagang lahat ng tao ay sasamba sa Kanya. Tingnan niyo po ang pong Bible sa Psalms. Tingnan po natin sa Psalms 66 ba? Verse 67. Yan. 67. Psalm 67 verse 3. Sabi po dito, let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. So nais ng Diyos talaga ng bawat tao, lahat ng tao ay sumamba sa Kanya. Kaya ako po ay nalulungkot kapag talagang ang ibang Kristiyano ay wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Sapagkat ito ay utos ng Diyos na siya dapat nating sambahin. Mabuti ang Diyos sa atin, kaya dapat bilang kabutihan ng Diyos sa atin, bilang pasasalamat sa Kanya, siya ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, mabuti ang Diyos. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, pinagpapala ng Panginoon, maraming Kristiyano ngayon, sinagot ang kanilang prayer request. At nung sinagot ang kanilang prayer request, sila'y pinagpala, sila ay nawala sa bahay-sambahan, sila ay hindi nagpatuloy sa pagsamba. Ito ba ang ating igaganti sa Panginoon?
na talagang pababayaan natin ang ministry? Ang ating bang igaganti sa Panginoon ay talagang hindi tayo sasamba? Uunahin pa ba natin ang mga material na bagay sa mundong ito? So nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, opo, sila'y magaling sa school, magaling sa mga activity, ibinibigay ang kanilang the best sa school, sa pag-aaral, ibinibigay ang kanilang the best sa pagsasayaw, ibinibigay ang kanilang the best sa paglalaro ng basketball, ibinibigay ang kanilang the best sa lahat ng mga programa sa school, pero hindi magawang ibigay ang the best para sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, we need to adore Him, the Lord in spirit and in truth. Sana'y patuloy po tayong sumamba, sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen? Sapagkat makikita nyo po, pamaya, kung tayo po ay pababayaan natin ang pagsamba, kalilimutan natin ang utos ng Diyos, titingnan natin pamaya ano ang mangyayari sa atin. Pangatlo, verse 17. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 17. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. Dahil mabuti ang Panginoon sa atin, let us advertise the works of the Lord. Ating pong ipahayag yung gawa ng Panginoon doon sa krus. Ipahayag natin na si Kristo ay namatay para sa ating lahat dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Ideklara natin, i-advertise natin, ipahayag natin sa mga tao ang kabutihang ito ng Panginoon. Amen? Advertise the works of the Lord. Ipahayag natin, hindi nais ng Diyos na tayo lamang ang maligtas. Hindi nais ng Diyos na tayo lamang ang lalago. Hindi nais ng Diyos na tayo lamang ang titibay sa pananampalataya. Hindi nais ng Diyos na tayo lamang ang pagpapalaing. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, let us advertise the works of the Lord. Ipahayag natin, ideklara natin na talagang mabuti ang Panginoon at yung ginawa ng Diyos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I'm encouraging you na talagang i-encourage sa mga kapatiran. Kaya sana, ganun din ang maramdaman na kayo ay malungkot kapag wala sila dito. Maaari sila masaya sa mga material na bagay doon sa labas, wala dito sa loob. Di ba? Pero saan ba mapupunta yung kanilang pagsasayang ito? Yung ba, pagdating ba sa langit, pwede ba nilang ipakita doon sa Diyos sa Panginoon Jesus? Ay, Panginoon Jesus, araw ng prayer meeting, nandun ako sa Boracay. Pwede ba nilang sabihin yon? Ay, Panginoon Jesus, araw ng prayer meeting, nandun ako sa Robinson. Tingnan mo kung ano yung ginagawa ko. Aba, masaya ka pa. Yeah? Hindi natin pwede sabihin ganon. Sapagkat pagdating sa langit, hindi tayo ang magpapakita ng ating gawa. Si Kristo ang Diyos ang magpapakita ng ating ginawa. Kaya tayo mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong maiinggit kung sila'y wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Diba? Araw ng linggo, nasan sila? Tapos ipopost pa. Ipopost pa sa Facebook. Pero ang Panginoon ay hindi po matutuwa na kung ikaw, Kristiyano ka, wala ka sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Kaya mga kapatid, huwag tayong mainggit doon sa mga tao na wala sa prayer meeting, wala sa pagsamba kapag araw ng linggo. So let us advertise the works of the Lord. Kaya ibahagi mo rin sa iyong kapatid sa pananampalatayang mabuti ang Panginoon. Ibahagi mo rin, kaya nga tayo binibigyan dito ng pagkakataon, ng opportunity, ng pribilehyo tumayo dito para ipahayag yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nga tayo mayroong pasasalamat. Kaya hindi natin ito inaalis, yung prayer meeting. Sapagkat prayer meeting lang natin ginagawa, yung pagpapasalamat. Sunday, mayroon ba tayong ganun? Pasasalamat. Ito lang last Sunday, kasi year end.
pagtatapos na ng taon. Kaya, so sa pamamagitan po noon, na kapag ikaw ay tumayo dito, ipinapahayag mo ang kabutihan ng Panginoon. So let us advertise. Katulad ng sinabi po dito, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Kaya katulad ng writer na ito, nandoon ang kanyang pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, nandoon ang kanyang pagpapahayag ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga laging utos ng Diyos doon sa Israel na huwag niyong kalilimutan na ako ang Panginoon ninyong Diyos na nag-alis sa inyo doon sa bansang Ehipto. So huwag din natin kalimutan ang kabutihan ng Panginoon. So mabuti po ang Panginoon. Kaya nga, kung makikita ninyo yung buhay ng mga batang iyon, kaya kayo po'y mapalad. Diba? Hindi kayo naglalakad. Malayo ang nilalakad nila papunta sa school. Pero mapalad kayo, kayo ay sakay. Oo, namamasahe. Pero napakapalad mo pa rin, kayo ay sakay, hindi kayo naglalakad. Next, pang-apat. Tingnan po natin. Ito po. Verse 22. Tingnan niyo po yung Bible. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. So ito po yung Panginoong Jesus, the chief cornerstone. Na ito'y talagang prophecy na doon pa lamang sa Old Testament. Na talagang si Kristo ay sa pagdating ni Kristo, siya ay itatakwil. Hindi siya tatanggapin. Siya ay tatanggihan. Siya ay kukutsain. Siya ay lilibakin. At siya ay ipapako sa krus. So the stone which the builders refused. So yung batong iyon na kanilang tinanggihan, hindi pinaniwalaan, is become the headstone of the corner. So pang-apat mga kapatid, dahil mabuti ang Panginoon, accept that without the Lord, we can do nothing. Tanggapin natin na kung wala ang Panginoon, wala talaga tayong magagawa. Amen. Kaya huwag po nating piliing lumayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Huwag nating naising pa na lumayo. Huwag nating naising iwanan ang ministry. So tayo po ay patuloy na magpahalaga sa ministry. Sapagkat tinan niyo po, maaaring ang ibang tao o yung ibang Krisyano ay magtatagumpay. Pero mauwi sa wala ang kanilang pinaghirapan. Mauwi sa wala ang kanilang pinagtagumpayan kung sila ay mananatiling malayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Mauwi sa wala. At lagi ko naman po sinasabi sa inyo, marami na akong nakitang Kristiyano. Opo, nagtagumpay. Pero after ng kanilang katagumpayan, sila ay nagkasakit. After ng kanilang katagumpayan ay talagang nauwi din sa wala. Bakit? Nagkasakit, naubos din sa pagpapagamot. Kaya yan po ang mararanasan ng mga Kristiyanong piniling lumayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Tingnan niyo po, Isaiah 17 verse 9 and 10. Isaiah 17 verse 9 and 10. Tingnan niyo po yung Bible, Isaiah chapter 17 verse 9 and 10. Huwag po kung ninyong katamarang magpuklat ng Bible. Huwag niyo pong katamaran na talaga makinig ng salita ng Diyos. So, verse 9. In that day, sabi po dito, Isaiah chapter 17 verse 9, in that day, shall these strong cities be as a forsaken bow, and an uppermost branch which they left because of the children of Israel, and there shall be desolation. So nagkaroon po ng pagkasira, kagibaan, desolation. Bakit? Tingnan po ninyo ha, bakit nagkaroon ng kagibaan, ng pagkawasa? Ano po sabi ng verse 10? Kaya huwag niyo pong kalilimutan. Sabi ng verse 10, because thou hast forgotten the God of thy salvation. Sasabihin nila, hindi sila nakakalimot sa Diyos. Yun ang laging katwiran nila. Pero nasan sila kapag araw ng linggo?
Nasaan sila kapag araw ng prayer meeting? Nasaan sila kapag sa gabi na kailangan mag-aral ng salita ng Diyos? Ano ang kanilang ginagawa? Nasaan sila sa gabi na kailangan talaga mag-pray? So sinasabing hindi sila nakakalimot sa Diyos. O tuloy po natin verse 10, because thou hast forgotten the God of thy salvation and hast not been mindful of the rock of thy strength, na talagang hindi inisip, hindi inalala ang Panginoong Hesus, sapagkat yung rock, diba, si Kristo, at si Kristo ang ating kalakasan, rock of thy strength. Therefore shalt thou plant pleasant plants, and shall set it with strange leaves. So yun po mga kapatid, mga minamahal, bakit nagkaroon ng kagibaan, pagkasira, desolation, daw they forgotten the God of their salvation. Kinalimutan nila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this is a warning. Kung kayo po ay naiinggit doon sa mga Kristiyanong masaya, wala sa prayer meeting. Kung kayo ay naiinggit doon sa mga Kristiyanong masaya, wala sa pagsamba kapag araw ng linggo, huwag nyo nang kaingitan pa. At huwag nyo nang isipin pa na lumayo sa gawain ng Diyos. Amen? So yun po, na talagang accept that without the Lord, we can do nothing. Tanggapin natin na kapag wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So sinasabi nila, bakit ako nagtagumpay? Hindi naman ako sumasamba. Bakit ang dami kong blessings? Hindi naman ako sumasamba. So darating ang araw, yung tagumpay na yan, yung blessings na yan, yung pera na tinatamasang yan, biglang mawawala sa isang ilaw. So yun po, kaya ang iba nga ng Kristiyano ay bulag. Pero salamat doon sa mga Kristiyano na re-realize nila na sila'y pinapalo ng Panginoon. Kasi kapag hindi na-realize ng isang Kristiyano na siya'y pinapalo na, yun ang mahirap. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, for without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa atin. Last, mga kapatid, balikan natin Psalms 118 verse 8 and 9. Nandiyan na ba kayo? Psalms 118 verse 8 and 9. Sabi po dito, sa verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. The Lord is good. We need to allocate our trust in the Lord. Sa Diyos po natin ibigay yung ating tiwala. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Hindi ko sinabi huwag kang magtiwala sa katabi mo. Pero ang tao, meron po yung iba't ibang karakter. Ang tao, opo, meron din naman niyang kabutihan, pero ang tao, meron din naman niyang masamang bagay na nagagawa. Opo, ang tao ay nagiging tapat din naman, pero hindi sa lahat ng oras. Diba? So, ang Diyos ay mabuti. Kaya sa Diyos tayo higit na magtiwala. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Sa Diyos tayo magtiwala ng buong puso. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So buong puso tayong magtiwala. Kaya kung ikaw ay talagang buong puso nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo pababayaan ang ministry. Hindi mo pababayaan. Hindi mo iiwan ang ministry. Amen? So yun po, na talagang ang Panginoon ay mabuti. Kaya talagang ang writer na ito, dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mawain. So sa Diyos lamang talaga siya nagtiwala. At sinasabi nga niya, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Ay maraming tao nagtitiwala sa mga pangulo, ay itong aking iboboto at gaganda ang buhay ko. So mali.
sa Panginoon, sa Diyos magtiwala. At maging sa ating sarili, ay huwag tayong magtitiwala sa ating sarili. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Diyos lamang ang may kontrol. Anytime, any moment, talagang pwede kunin ng Diyos ang ating buhay. Kaya dapat ngayon pa lamang ay ibigay na natin ang ating the best para sa Panginoon. So, hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. So, the Lord is good. So, we need always to appreciate the Lord. So, talagang tayo po'y laging magpasalamat. The Lord is good. So, we need to adore Him, the Lord in spirit and in truth. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. The Lord is good. So, we need to advertise the works of the Lord. So, ating pahayag ang kabutihan at gawa ng Panginoon. The Lord is good. We need to accept that without the Lord, we can do nothing. The Lord is good. We need to allocate our trust in the Lord. Purihin po, Panginoon. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. So tayo po yung pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa inyong pong kabutihan at katapatan. Salamat sa mga kapatiran na patuloy po na gumagawa sa inyong pong gawain at nakikibahagi sa inyong pong gawain. At salamat sa mga kapatiran na hindi po pinabayaan ang inyong pong gawain. Salamat sa kanilang buhay na sila po ay nagpapagal. Na sila po ay mayroong puso sa inyong pong gawain. At hindi po nila tinitingnan kung ano man ang magiging kapalit nito sa kanilang pong buhay. Salamat sa mga kapatiran na talagang sila po ay naglilingkod ng buong puso. At hindi po sila narito dahil sa mga material na bagay. Salamat na talagang sila po ay narito dahil sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa bawat isa. Salamat na talagang sila po ay narito dahil sa inyong pong kabutihan. At nais po nilang magpasalamat, magpuri, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po aming Diyos na kayo po siyang patuloy na manguna sa buhay ninyo pong pinahiram sa amin. Pangunahan mo po kami sapagkat hindi po namin alam ang mga mangyayari sa araw po ng bukas. Pangunahan mo po kami sapagkat kami po ay mga tao lamang. Wala kaming kapangyarihan, kulang ang aming pong kalaman. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami at bigyan pagkalooban ng knowledge at wisdom. Patuloy mo pong ikawan sa bawat isa ang inyong pong divine protection. Dalangin ko po, patuloy mo pong tingin ang kanilang panalangin. Salamat po, Ama. Aking binabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po